Alam ko po, Inay, Itay, na alalang-alala na kayo sa matagal kong hindi pagsulat sa inyo. Inay, Itay, may mga masamang nangyari sa akin dito. Mga pangyayaring hindi ko inaasahan. Napaaga ang dating namin at halos nakaalis ng lahat ang mga kasabay kong pasahero. Hindi pa rin dumarating ang sundo ko. Kinakabahan na nga ako sa kahihintay eh. Bagong dating pa naman ako dito. Hindi ko pa naman alam kung sinong susundo sa akin. Hindi nagtagal, dumating na rin ang mag-asawa, si Mr. at Mrs. Hara. Ngayon ko lang maaalala na may isang Pilipinong naghihintay ng sasakyan pauwi sa atin. Sa akin siya nakatingin. Parang may gustong ipahiwatig na awa at pagmamalasakit sa akin. Sa kanyang mga ikinikilos, parang may sariling hirap na rin siyang dinanas na di malilimot. Napakaganda ng bahay ni Mrs. Hara. Ay, Evelyn pala. Maswerte siya at nakapag-asawa siya ng may kaya. Malaki raw ang kumpanyang naipundar nila. Si Mr. Hara nga, hindi na pumanhik dahil marami pa raw siyang trabaho. Kinuha rin ni Evelyn ang passport ko para raw maayos na ang mga papeles ko dito. Sabi pa niya sa akin, sa bahay na to, ang gusto ng mister niya ang masusunod. Ang ganda ng park na pasyalan namin dito. Para kaming nasa Luneta. Nakikibalita, nagchichismisan. Dito ko nakilala si Desiree. Isa siyang club singer. Sabi pa niya sa akin, ito lang ang araw nila para makalimot sa tunay nilang kalagayan. Kahit nagaano pa kasaya, alam nilang pagkatapos ng araw na to, babalik na naman sila sa kani-kanilang gawain. Minsan, isinama ako ni Desiree sa club na pinapasukan niya. Kung titingnan niyo si Desiree, mukha siyang sikat na artista. Sa loob ng club, naririnig ko naman ang lakas ng hiyaw ng mga nanunood ng sayaw sa stage. Para ko nang nakikita ang pagnanasa ng iba't ibang mukha ng mga dayuhan na kung makakilos ay daig pang hayop. Nakita ko si Mr. Hara. Niyaya niya ako sa mesa nila, pero tumanggi ako. Sa ikinikilos niya, halatang masama ang kanyang iniisip. Halos maiyak ako sa tuwa nang lumabas sa stage si Desiree at umawit. At nang maintindihan ko ang kahulugan ng awit niya, doon ko naalala ang mga kasayahan sa atin, kahit na gaano pa kahirap ang buhay, at ang paghirap naming mga naghahanap buhay sa ibang bansa. Ang himbing pa naman ang tulog ko ng gabing yon. Bigla na lang akong nagising sa pag-aaway ng mag-asawa. Kung bakit ko pa kasi sinabi kay Evelyn na nakita ko si Mr. Hara sa club. Ayokong ako ang maging dahilan ng pag-aaway nila. Huwag sana nila akong sisihin. Pinipigilan niya ang kanyang pagluha
Humihingi ako ng paumanhin, pero sabi niya, dati na raw siyang sinasaktan kahit na walang sapat na dahilan. Gusto man niyang lumaban, wala siyang magawa. Pilit siyang nakikisama dahil naniniwala siyang magbabago pa rin ang kanyang kalagayan. Matagal na pala akong tinititigan ni Mr. Hara sa kwarto. Dahan-dahan siyang lumakad papalapit sa akin. Kitang-kita ko sa mukha niya ang kanyang masamang iniisip. Sa sobrang takot ko, tumakbo ako palabas ng silid. Hindi ko malaman kung saan ako tatakbo. Hindi ko malaman kung saan ako naroon. Kung bakit napakadilim ng bahay. Para akong nakakulong. Sa takot ko na lang, nang makita ko ang anino ko sa dingding.